Ikatlong kabanata ng Violets Are Blue. Ramdam na ramdam ni Michelle ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Pagkarinig niya sa pangalang ibinigay kay Gilbert ng nasa linya, talagang ibig magwala ng dalaga. Hinablot ni Michelle ang telepono sa binata na ikinamaang nito. Sabi ng dalaga sa nasa linya, "Ang kapal talaga ng mukha mo. Kailan pa naging Robledo ang apelyido mo?" Napababa sa salas si Tita Ann nang marinig ang tinig ni Michelle. Akala'y may kung sinong kaaway ang dalaga. Maging si Aling Cedes ay itinigil muna ang ginagawa para sumilip sa ibaba ng hagdan. Hindi na-realize ng dalaga na sa igting ng kanyang galit ay pasigaw ang kanyang pagsasalita, na hindi kailangan klaro ang linya kahit nasa Amerika ang kausap niya sa telepono. "Ang alam ko," dugtong ni Michelle, obvious na wala siyang pakialam sa damdamin ng nilalait. "Santos ang apelyido mo dahil kasal ka sa totoo mong asawa." "Kasal kami rito ng daddy mo, Michelle," sagot ng kausap. "Kumuha ako ng divorce kay Edward sa Nevada. Ganon din ang daddy mo. Doon din siya kumuha ng divorce sa mami mo." Kilala ang State of Nevada sa madaliang kasal at madaliang divorce. Pero lalo lang sumubo ang galit ni Michelle sa impormasyong iyon. Aniya sa kausap, "Kahit 10 beses niyo pang dinivorce ang mga asawa niyo rito, hindi yun kinikilala rito. Walang divorce sa Pilipinas. At como hindi yun legal dito, si Edward pa rin ang mister mo. Ang hayop na kriminal na yun." Humikbi ang kausap pero pinilit na magpakahinahon. Ibig nitong makausap ng matino si Michelle. Anito, "Tungkol sa libing ng daddy mo ang ibig ko sanang ipakiusap, Michelle. Baka sakali pumayag kang dito na lang siya mailibing." "How dare you?" bulyaw ni Michelle. "Diyan mo gustong ilibing ang ama ko? Who the hell do you think you are? Alam mo ba kung gaano mo siya katagal na inagaw sa amin ng mami ko? Over 13 years. Tapos ngayon, you have the nerve na angkinin pa siya?" Nagkatinginan sina Gilbert at Tita Ann. Sa unang pagkakataon, sa tagal ng pagkakakilala nila kay Michelle, ngayon lang nila nakitang naggalit ang dalaga. "No way, Mrs. Santos," sabi pa ni Michelle. "Ililibing ang daddy ko sa tabi ng libingan ng mami ko." Umiyak na ng tuluyan ang kausap. Inesplikan akong pwede lang niyang ibiyahe ang bunso nitong si Josette pauwi sa Pilipinas. Gagawin nito yun para maihatid sa huling hantungan ng daddy niya. Pero nakakonfine sa ospital si Josette. Anito pa, "Malubha ang sakit niya. Kaya nga umuwi riyan ang daddy mo, Michelle. Ibibenta yung bahay para makapag-raise ng sapat na pera para sa gagawing series ng surgery para kay Suzette." Nangangatal sa poot ang tinig ni Michelle. Ni katiting ay hindi naglubag ang loob niya sa sinabing malubhang sakit ng Suzette na iyon. Ngunit ang malaman ang dahilan ng pagbabalik ng daddy niya sa bansa, umapaw ang pagkasuklam sa dibdib ni Michelle. Aniya, unang-una, kahit kaya ninyong mag-ina na bumiyahe rito, sa palagay mo ba, hihintayin ko kayo bago ko ipalibing ang daddy ko?
At kahit ano pa ang grabeng sakit ng bunso mong anak, papayag ba akong ibenta itong bahay na ang kalahati ng ipinambili ay galing sa pawis ng mami ko? Sa puntong iyon ay minabuti na ni Tita Ann na makialam. Lumapit ang matandang dalaga kay Michelle para kunin ang telepono. "Let me talk to her, Iha," sabi ni Tita Ann sa dalaga. "Masyado kang upset." Payag si Michelle, pero bago niya ibigay ang auditibo sa matandang dalaga, sinabi niya muna sa kausap sa telepono kung kailangan ng salaping tulong ni Suzette sa kriminal mong asawa, yung tunay at legal mong asawa ka humingi. Pagkaabot ng telepono kay Tita Ann, hinawakan ni Gilbert si Michelle sa braso at niyaya sa kusina ang dalaga. "Ten na roon. Let's get some drink, Michelle," ani Gilbert. Nagpagabay si Michelle. Kailangan nga niyang uminom ng kahit ano. Nagsisikip ang dibdib niya sa galit. Pagka-hello naman ni Tita Ann sa telepono, ni hindi niya nagawang magpakilala sa nasa kabilang linya. Naputol ang linya. Ewan kung ibinaba na iyon ni Monette. Natiyak ding naghihirap ang loob sa sakit ng mga pinagsasabi ni Michelle. O kung sadya lang iyong naputol. Simple at maikli ang memorial service na siyang eksaktong gustong mangyari ni Michelle. Ngunit ang isa pa niyang gusto sana ay hindi nangyari. Ibig niya'y maging very private ang service na iyon. Ang konti lang ang dumalo upang sa gayon ay konti rin ang pakihirapan niya. Hindi iyon nangyari. Maraming nakiramay sa kanya. Siksikan sa funeral chapel at hanggang sa labi ng funeral home ay makapal ang mga tao. Konti lang ang mga kamag-anak nila, puro malalayo. Pero ang karamihan sa mga dumalo ay mga kapitbahay nila sa Monte Vista at ang mga tauhan niya sa opisina, maging ang staff ng Rainbows, ay hindi niya na-discourage sa pagpunta. Isang bagay ang malinaw kay Michelle. Majority ng mga dumalo ay nakiramay sa kanya at hindi dahil sa simpatya sa mismong pumanaw. Ngunit masisisi ba niya ang mga iyon? Pagkatapos ng cremation, inilagak muna ang pinagsidlang urn ng abo ng daddy niya sa isang crypt sa kumbento ng kanilang simbahan. So far, okupado na ang halos lahat ng crypt sa partikular na bahaging iyon ng kumbento. Ang ibang namatayan ay iyon na ang ginawang permanenteng lagakan ng abo ng kanilang namatay na kaanak. Gayunman, temporary lang para kay Michelle ang arrangement na iyon. Ang plano ng dalaga, ipalalagay niya ang urn sa katabing lote ng puntod ng mami niya kapag nahatulan na ang kriminal na daddy ni Edmond. Iba ang nasa isip ni Tita Ann. Bakit kailangang hintayin iyon? Anito kay Michelle. Alam mo naman ang sistema rito sa atin. Baka abutin ng siyam-siyam ang trial at judgment. E di, kailan pa malilibing sa proper place ang abo ng daddy mo? Hindi naman siguro, tita, sagot ni Michelle. Kanina ho, habang nasa Monte Vista kayo, kinausap ko yung kinuha kong abogado para mag-assist sa piskal sa pag-usig kay Edward Santos. Itinanong ko kung kailan ang arraignment. I don't want to miss that,
absent ako sa trabaho, makadalo lang doon. E di magkikita ko yung tiyak sa korte ni Edmond? Tanong ni Tita Ann. Como si Tita Ann ang kasakasama ni Michelle bukod kay Gilbert? Sa lumipas na magdadalawang linggo, ipinagtapat na sa magtiya ng dalaga ang masaklap na katotohanan sa pamilya niya at sa pamilya ni Edmond. Walang inilihim si Michelle, maging ang naging relasyon nila ni Edmond. Kung sabagay, gustuhin man ni Michelle na ilingid ang tungkol sa huli ay malabong mangyari. Kaya ba niyang ipaliwanag ang presence niya sa penthouse ni Edmond ng 2:00 ng madaling araw? Malaking luwag sa kalooban ni Michelle ang pagko-confide niyang iyon kina Gilbert at Tita Ann. Kinampihan siya ng binata. At si Tita Ann, bagaman sympathetic sa dalaga, ay pinanatiling bukas ang isip. Halata ni Michelle na hindi sang-ayon ang matanda sa iba niyang reaksyon at desisyon. Pero ang konsolasyon niya, sinasarili na lang muna nito iyon. For the moment. Sagot ni Michelle. Hindi ho maiiwasan na muli kaming magkita ni Edmond. Pero hindi ho ibig sabihin nyo na kakausapin ko na siya. Nagbuntong hininga si Tita Ann. Tila may ibig na ibig itong sabihin, tangan at hindi malaman kung paano uumpisahan. Sabi pa ng dalaga, pero hindi ho magtatagal ang kaso. Sabi ho ng abogado, sa arraignment na darating sa Biyernes, guilty raw ho ang ihahaing plea ni Edward Santos. Oh, sabi ni Tita Ann. Kung not guilty ang plea, patuloy ni Michelle, di hahaba nga ho ang trial. Pero kung aamin na agad sa kasalanan, babasahan na siya ng hatol sa susunod na pagdinig. Hindi na muna umimik si Tita Ann. Maya-maya, itinuro nito sa dalaga ang mga maleta at bagahe na pinikap nila kanina ng 2 katulong sa bahay sa Monte Vista. Puro mga damit at gamit iyon ni Michelle. Nakiusap siya kay Tita Ann na ito na lang ang kumuha ng dagdag na mga damit sa kanyang bahay. Ayaw na niya talagang tumuntong doon. Saan mo gustong ipalagay ang mga yan? Tanong ng matandang dalaga kay Michelle. Diretso na ba sa master bedroom? Sandaling natigilan si Michelle. Nasa bahay siya ni George sa Executive Village sa Parañaque. Si Gilbert ang nagmanan yon, na ayaw pa nitong tirahan hanggat hindi pa tapos ang lease sa tinitigilang condo unit sa Malate. Sa guest room kasalukuyang natutulog si Michelle. Hindi pa siya makapag-decide kung gusto niyang okupahin ang kwartong ginamit ng pumanaw na boyfriend. Naghihintay naman ng sagot si Tita Ann. Sa wakas, umuo si Michelle. Ano ba ang dapat niyang ikatakot sa pagtulog sa master bedroom? Sumaglit muna si Tita Ann sa kusina upang sabihan ang mga katulong na pwede nang iakyat ng mga iyon ang mga bagahe. Nang balikan niya si Michelle sa bulwagan, wala na roon ang dalaga. Hinanap niya ito ng tingin hanggang sa matanaw niyang lumabas sa veranda ng bahay ang dalaga. Sumunod dito si Tita Ann. Pero pagdating niya sa may pintuan, dumiretso si Michelle sa hardin. May maliit na groto sa sulok ng hardin. At sa harap niyon ay may
garden set. Naupo roon si Michelle. Nagbahangin, nagpahinga. Ipinasya ni Tita Ana ipagpaliban ang pagkausap sa dalaga. Damdam niya, imposibleng mapagbago niya ang isip nito sa mga oras na iyon. Matindi pa ang galit ni Michelle. At sino ba siya upang pakinggan ito? Malungkot na umiling sa sarili ang matandang dalaga. Ewan niya kung paano at kung kailan niya makakayang banggitin kay Michelle na matagal silang nagkausap ni Edmond. Inabutan niya iyon kanina sa bahay ng dalaga sa Monte Vista. Bukod doon, nakausap din ni Tita Ann sa telepono ang mami ni Edmond. Matagal ding nakinig ang matanda kay Monette. Umiiyak iyon habang kausap siya. At pagkaraan, kinausap din yun ang anak na panganay, si Edmond. Makakaya bang ikwento ni Tita Ann kay Michelle kung paano siyang tumalikod nang makita niyang tumulo ang luha ni Edmond habang kausap sa telepono ang inang matagal na hindi nakita at narinig ang tinig. Bago muling pumasok sa loob ng bahay si Tita Ann, sinulya pa niya uli si Michelle Sardin. She felt so sorry for her. Alam na ngayon ng matandang dalaga, mali ang magkimkim si Michelle ng sobrang poot para sa babaeng inulila rin ng daddy niya. At lalong misdirected ang galit nito kay Edmond. Natansya ni Tita Ann na kumpara sa pagmamahal na inuukol ng pamangkin niyang si George para kay Michelle. Mas malalim ang pag-ibig dito ni Edmond. Ngunit paano nga niya iyon masasabi kay Michelle nang hindi siya nito aakusahang pakialamera? Makatwiran bang kambuhian din ni Michelle si Edmond? Paano nila matutuklasan kung may foul play nga sa magkasamang pagkamatay ni na George at Sophie? At si Gilbert, tipong may matindi itong interes kay Michelle at sa Rainbow's business. Isang nakayayanig na pangyayari ang takdang maganap sa susunod na kabanata. Abangan.